ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madaling makuha ang tiwala ng isang tao pero hindi ang respeto. Dahil sa oras na mawala ang respeto ay wala nang kahit na anong salita o paliwanag ang kayang magpabago ng tingin nila sa iyo. Ikaw, kabarangay, kakayanin mo bang samahan sa paglubog sa buhay ang taong mahal mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sara. Isang masugid na tagapakinig dito sa Ilocos. Gusto ko lang i-share ang kwento ng buhay ko na naniniwala ako makapagbibigay ng aral sa ating mga kabarangay. Nakilala ko ang asawa kong si Rolly noong makifiesta ako sa bahay ng isang kaibigan. Pinsan siya ng kaibigan ko at si Rolly daw mismo ang nag-request na ipakilala siya sa akin. Mula noon ay madalas na kaming magkausap sa text o tawag. Hanggang sa niligawan na nga niya ako at sinagot ko rin kaagad siya. Mabait naman kasi si Rolly, gwapo at malambing. Isang taon ang lumipas nang ipagbuntis ko ang unang anak namin. Dahil nasa tamang edad naman kami noon, nagdesisyon na kaming magpakasal kaagad, Papa Dudut. Mahal, dahan-dahan sa paglalakad ha. Malapit na tayo sa sofa kaya kumapit ka lang dito sa braso ko. Mahal, kaya ko namang maglakad. Ikaw talaga, oh. Siyempre, iniingatan lang kita tsaka yung anak natin. Oh, yan, maupo ka na dito sa sofa. Yan, dahan-dahan lang ha. Grabe, ang bigat na talaga ng tiyan ko ngayon. Kaya nga dapat mas mag-ingat ka sa mga kilos mo. Lalo na ngayon, ilang buwan na lang, manganganak ka na. Excited na talaga ako pero medyo kinakabahan din. Ako din naman. Kahit hindi ako yung manganganak, sobrang kinakabahan din ako. Alam mo, sa totoo lang, medyo nagigilty ako eh. Huh? Bakit ka naman nagigilty? Wala lang. Naisip ko lang na baka hindi pa talaga tayo handa na maging magulang. Teka, nagsisisi ka bang nagpakasal tayo? Syempre hindi. Yun naman pala eh. Ibig sabihin, may tiwala ka sa relasyon natin. Nakakayanin nating dalawa yung responsibilidad na to. Mahal, pasensya ka na ha. Minsan talaga, hindi ko na alam kung ano yung pumapasok sa isip ko. May mga oras nga na naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko eh. Ang alam ko, normal lang yan sa nagbubuntis. Yung maguluhan ka sa mga bagay sa paligid mo o kahit sa sarili mo. Alam mo, mabuti na lang din at hindi ako masyadong nahirapan sa paglilihi. Siguro kasi palagi ka rin nasa tabi ko. Binibigay mo lahat ng gusto kong kainin. Kaya mahal, thank you ha. Kasi hindi ka napapagod na asikasuhin ako. Yun na lang kasi ang kaya kong gawin. Kung pwede nga lang na ako na lang ang magbuntis para wala ka na talagang hirap na pagdaanan eh. Saka ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Kasi hindi ka nagdalawang isip na magpakasal sa akin. Alam mo naman na pangarap ko dati na magkaroon ng buong pamilya, di ba? Bata pa lang kasi ako nung maghiwalay ang mga magulang ko. At tinupad mo yung pangarap ko nung alokin mo na ako magpakasal sa'yo. Mahal, sinabi ko sa'yo dati pa na wala akong ibang gustong makasama sa habang buhay kundi ikaw lang. Wala na makilala kita. Alam ko na sa sarili ko na ikaw na yung pang forever ko. Kaya nga nang sabihin mo sa akin na magkakaanak na tayong dalawa, sobrang saya ng puso ko eh. Lalo na nung pumayag ka magpakasal sa akin. Isa yun sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Naiyak naman ako sa mga sinasabi mo, mahal.
Sinasabi ko lang naman yung totoo. Na tutuparin ko lahat ng pinangako ko sa'yo sa loob ng simbahan. Mamahalin kita ng tapat. Ikaw at ang magiging anak natin. Ako rin. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo at nanay sa magiging anak natin. Papa Dudut, bata pa lamang ako nang maghiwalay noon ang mga magulang ko kaya pinangarap ko na talagang magkaroon ng buong pamilya. May kaba pa nga sa akin noon nang ipaalam ko kay Rolly ang tungkol sa ipinagbubuntis ko. Natakot ako na baka hindi niya ako panagutan. Pero kabaligtaran noon ang nangyari dahil nakita ko ang saya sa mga mata niya nang sabihin kong magkakaanak na kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi siya nagdalawang isip na alokin ako na magpakasal. Naging maayos naman ang pagsasama namin ng una dahil responsableng asawa si Rolly. Naging simple pero magaan ang buhay namin. Naitatawid ng pamamasada ng tricycle ni Rolly ang lahat ng pangangailangan namin, Papa Dudut. Hanggang sa nasundan ang anak namin noon. Doon nagsimula na unti-unting bumigat ang buhay namin, Papa Dudut. Nagugutom ka ba? Hindi. O may gusto ka bang ipabili sa kantin? Pagkain? May iinom? Wala. Mahal, wala ka rin masyadong kinain kagabi bago ka matulog. Kailangan mo lagyan ng laman yung tiyan mo para makabawi ka ng lakas mo. Kapapanganak mo pa lang. Hindi pwede na hayaan kitang manghina. Pero wala nga kasi akong gana. Sige, ipagbabalat na lang kita ng mansanas kung ayaw mong kumain ng… Mahal, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Wala akong kahit na anong gustong kainin. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon at alam mo kung ano yon. Mahal, Gusto kong makita yung anak natin, Rolly. Gusto ko na siyang mayakap. Sarah, hindi pa pwede sa ngayon. Nasa incubator pa rin siya eh. Rolly, hindi ko maintindihan kung saan ba ako nagkulang. Ginawa ko naman lahat ng tamang pag-aalaga sa sarili ko habang pinagbubuntis ko siya eh. Bakit kailangan na maranasan niya lahat ng hirap na to? Mahal, Tana. Baka makasama pa sa katawan mo yan. Lalo yung pag-iyak mo ngayon. Magiging maayos din si baby. Ha? Kaya kailangan natin magpakatatag para sa kanya. Pasensya na, mahal. Nagiging mahina na naman ako eh. Ayos lang, mahal. Normal lang kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Basta kailangan lang talaga natin magpakatatag. Lalabas nga pala ako mamaya kasi susubukan ko manghiram ng pera sa pinsan ko. Nagalaw ko na rin kasi yung natitirang ipon natin para sa panganganak mo eh. Kung hindi lang kasi sana napaaga yung panganganak ko at wala sa incubator si baby, baka hindi naubos yung ipon natin. Sorry, mahal. Huwag kang mag-sorry, mahal. Kasi wala namang may gusto nang nangyari sa inyo ng bunso natin. Sige, susubukan ko na lang din na manghiram sa ibang kamag-anak ko para may pandagdag naman tayo ng panggastos dito sa ospital. Sige, mahal. Kung wala ka namang maihiraman, huwag mo nang pilitin, ha? Ako na lang ang gagawa ng paraan para mabayaran natin lahat ng kailangan dito sa ospital. Grabe, Sarah. Kamukhang kamukha mo talaga ang bunso mo. Ganyan din yung mukha mo habang natutulog ka nung baby ka pa. Talaga po, Tita Lani. Naalala ko nga po na may picture tayong dalawa na karga niyo ko nung baby pa lang ako. Sa anak ng mga pinsan ko, ikaw talaga ang pinakapaborito ko na kargahin noon. Hindi ka kasi malikot saka hindi iyakin. Ay, sana makalabas na sa incubator ang anak mo para makarga na rin natin siya. Yan din po ang palagi naming dasal ni Sarah, Tita Lani.
Nako, huwag kayong mag-alala. Mabait ang Diyos at mabuti kayong mga magulang. Kaya sigurado ako na pakikinggan niya ang mga dasal niyo. Naku, Tita Lani, sana nga po. Kasi gusto ko na rin po talagang mayakap yung anak ko eh. Tita, salamat nga po pala dahil pinahiram niyo kami ng pera ni Rolly ha. Para may pambayad kami dito sa ospital. Sarah, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nandito lang ako kapag kailangan nyo ng tulong kasi malaki ang naging utang na loob ko sa nanay mo. Papa Dudut, first cousin ni nanay si Tita Lani. Bago mamatay si nanay dahil sa komplikasyon sa diabetes ay matagal na niyang nakukwento si Tita Lani. Hindi ko na rin siya noon nakita dahil ang alam ko ay nagtatrabaho na siya sa abroad noong nasa elementary pa lamang ako. Naging friends lamang kami sa social media at nang makita ko na nandito na pala siya sa Pilipinas ay naglakas loob ako na i-message siya para hingan ng tulong. Napaaga kasi ang panganganak ko at malaki ang naging gastusin namin sa ospital at sa awa ng Diyos ay hindi nagdalawang isip si Tita Lani na puntahan at tulungan kami. Malapit lang pala kasi ang tinitirhan niya mula sa ospital kung saan kami nakakonfine ng anak ko. Kaya naman malaki ang naging pasasalamat ko talaga sa pagtulong na ginawa niya sa amin noon nung kailangan namin siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang buwan pa ang lumipas nang sa wakas ay mailabas na rin namin ng ospital ang bunso naming anak. Kaya lang ay hindi doon natapos ang kalbaryo namin. Naging sakitin siya at kinailangan ng mamahaling gamot para sa kanya. Nang mga panahong yon ay baon na talaga kami sa utang. Hindi na namin alam kung saan pa kami kukuha ng panggastos sa bahay. Nag-aaral na rin kasi noon ang panganay naming si Joshua kaya patong-patong na talaga ang gastusin namin. Dumating pa sa point na hindi na kami nakakabayad ng inuupahan naming bahay. Naiiyak na lamang ako gabi-gabi sa mga problemang dumarating sa amin ng asawa ko. Hanggang sa naglakas loob na akong muling lumapit kay Tita Lani. Hindi naman niya ako binigo at inalok pa nga kami na doon na muna tumirapan samantala sa bakanting paupahan niya, Papa Dudut. Ang luwag po ng sala nitong paupahan niyo, Tita Lani. Maluwag ang sala pero medyo maliit ang kwarto at kusina. Naku, pagpasensyahan nyo na lang muna to ha. Kasi ito na lang yung bakante sa mga paupahan ko ngayon. Naku, Tita, napakalaking tulong na po nito sa amin. Oo nga po, tita. Halos kumpleto na nga rin po yung mga gamit dito sa loob eh. May sofa na tapos may malaking aparador pa po sa kwarto. May ikalan na nga rin po na magagamit namin para sa pagluluto eh. Yung huling tumira kasi dito, hindi na kinuha yung mga binili nilang gamit para sa unit na to. Kaya yan, marami pa talaga kayong mapapakinabangan dito. Nakakatuwa nga po kasi wala na kami halos po problemahin sa mga gamit para sa unit na to. Oh, linisin nyo na lang din ng mabuti ha para magamit nyo ng maayos. Medyo maliit nga lang ang unit na to kumpara dun sa ibang pinapaupahan ko. Ito na lang kasi talaga yung bakante kaya ito lang yung pwede kong ipagamit sa inyo ngayon. Naku, Tita, kahit nga po maliit na kwarto lang para sa aming apat, ayos na po yun eh. Ano ka ba? Siyempre gusto ko kasi talaga na maging komportable kayo. Lalo na yung mga bata. Hindi pwedeng hayaan ko na basta na lang sila lumaki sa kung saan. Naku, maswerte nga rin talaga kayo at may bakante akong unit na pwede niyong gamitin. Kaya nga po eh, nagulat talaga kami ni Rolly na bakanteng unit po talaga ng paupahan niyo ipapagamit niyo sa amin. Isang buwan na rin naman kasing walang umuupa dito. Tsaka sigurado naman ako na aalagaan yung mabuti ang unit na to. Naku, makakasiguro po talaga kayo kasi pareho kaming masipag ni Sarah sa mga gawaing bahay. Nako, mabuti naman kung ganon. Tita Lani, yung tungkol po pala sa bayad dito sa upa, pwede po bang sa susunod na buwan na lang kami makapagbigay?
Nakasangla pa po kasi yung tricycle ni Rolly. Uunahin po sana muna naming bayaran yon para hindi kami ipitin nung pinagsanglaan niya. Kaya nga po kung okay... Sarah, huwag niyo na munang isipin yung pambayad sa upa para sa buwan na to, ha? Pati na rin yung sa susunod na buwan. Unahin niyo muna ang mga dapat na unahing bayaran. Hindi ko pa naman kailangan ng pera sa ngayon. Talaga ho? Sigurado po kayo, Tita Lani? Oo naman. Kaya nga huwag niyo na munang isipin yon. Alam ko naman na kapag nakaluwag-luwag na kayo, makakapagbayad na rin kayo sa akin. Naku, promise po yan, Tita. Magbabayad po kagad kami. Salamat po talaga sa pagtulong niyo sa amin, ha? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Malaki ang utang na loob ko sa nanay mo, Sarah. Hindi man ako nakabawi sa kanya noon. At least, ikaw ang natutulungan ko ngayon. Kung nabubuhay lang po si nanay, malaki rin po ang magiging pasasalamat niya sa inyo. Basta, kung may ibang kailangan pa kayo, huwag kayo mahihiyang magsabi sa akin, ha? Tutulungan ko kayo hanggat kaya ko. Papa Dudut, matandang dalaga si Tita Lani kaya wala siyang ibang kasama sa buhay. Ang kwento niya sa akin ay si nanay ang nagpahiram ng pera sa kanya para makapagtrabaho siya sa abroad. Hindi niya na raw na ibalik ang pera na yon kasi hindi naman daw siya siningil ni nanay. Matagal din siyang nagtrabaho sa abroad at hindi na nakauwi kahit noong mamatay si nanay. Nang makabalik siya sa Pilipinas ay nagpatayo siya ng ilang paupahan at negosyo. Yung bakanteng paupahan niya na may kompletong gamit ang pinagamit niya sa amin ng libre. Nahihiya talaga kami noon ni Rolly pero tinanggap namin lahat ng tulong na binibigay niya. Ang sabi ni Tita Lani kung hindi daw siya pinahiram ni nanay noon ay hindi siya makakapag-abroad at hindi niya maipupundar lahat ng negosyo na meron siya sa ngayon. Kaya gusto niya makabawi kay nanay at ang ginagawa niya na yon ay ang paraan niya sa pamamagitan ng pagtulong niya sa aming mag-asawa, Papa Dudut. Mabuti naman at nakatulog na sa wakas si baby. Makakapaghanda na ako ng tanghalian namin ni Rolly bago siya umuwi galing sa pamamasada. Sarah? Sarah, nandiyan ka ba sa loob ng bahay? Huh? Sarah? Si Tita Lani yung kumakatok. Ano kayang kailangan niya? Mapuntahan na nga sa sala. Hi po, Tita Lani. Kumusta? Mabuti naman at nandito ka, Sarah. Akala ko kasi hinatid mo si Joshua sa school niya eh. Naku, mainit po kasi kaya hindi na muna kami lumabas ni Bunso. Pinasabay ko na lang po si Joshua sa kaklase niya na nakatira lang dyan po sa tapat. Bakit po pala kayo nandito? Nagluto kasi ako ng adobo kagabi at ito, naparami yung luto ko. Nagdala ko para sa inyo. Naku, Tita. Sakto po kasi plano ko na rin pong magluto sana ng tanghalian namin. Ay, talaga? Naku, buti pala't napaagang pagdala ko nitong ulam. Oo nga ho eh. Ay, tara ho, pasok ho muna kayo. Magsasaing na rin po muna ako bago ko initin tong ulam. Sige. Sarah, kumusta naman kayo dito sa tinitirhan nyo? Eto ho, maayos naman po kami dito. Malakas ang ulan ng isang araw Wala ba kayong naging problema sa mga tulo mula sa kisame? Wala naman ho, Tita. Maayos naman po yung kisame nitong bahay at wala rin pong kahit na anong tulo kahit na malakas yung ulan. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, kamusta na nga pala yung bayad nyo para dun sa pinagsanglaan ng tricycle ni Rolly? Nakapagbayad na ho kami dun sa pinsan ni Rolly. Hindi niya na rin kami tinatakot na kukunin niya yung tricycle ng asawa ko. Sarah naman kasi. Bakit naman kasi dun pa nangutang si Rolly? Parang nga sama ng ugali nun eh. Alam naman ng pinsan niya na yung tricycle lang na yun ang pinagkukunan nyo ng panggasto sa araw-araw. Tapos tatakutin pa kayo na kukunin yun sa inyo kapag hindi ka agad nakapagbayad ng utang sa kanya.
Kaya nga ho sinabi ko kay Rolly na unahin na muna naming bayaran yung pinsan niya eh. Ang laki pa ng interest na kinailangan namin bayaran. Grabe naman talaga ang pinsan na yan. Parang hindi ka mag-anak. Naku, ganun po yata talaga yung nagagawa ng pera, tita. Sana matuto na si Rolly na lumapit at humingi ng tulong sa tamang tao. Paano kasi kayo rin mag-iinang nadadamay sa gulo na pinapasok niya? Ay naku, sinabi ko na rin po yan sa kanya. Piliin yung mga lalapitan na tao kasi yung iba, sinasamantala rin po talaga yung kahinaan at pangangailangan namin. Ganon na nga, dahil iba na talaga ang panahon ngayon. Ay, aalis na rin pala ako ha, kasi magtatanong pa ako sa kapitbahay kung may kilala silang tubero. Ay, bakit ho tita? Anong ipapaayos nyo? Nababasa kasi ang sahig ng kusina ko. Mukhang tumatagas ang tubig mula sa ilalim ng lababo. Ay, si Rolly ho marunong mag-ayos ng lababo yon. May gamit din po siya para doon. Alam mo tita, ang mabuti pa, papuntahin ko po siya sa bahay nyo pagkatapos niyang magtanghalian mamaya, okay? Papa Dudut, masasabi ko na malaki talaga ang naging tulong ni Tita Lani sa buhay namin noon. Hindi kasi biro ang magbayad buwan-buwan ng upa sa bahay. Kaya naman yung pagpapatira niya sa amin ng libre sa isa sa mga paupahan niya ang naging daan para unti-unti kaming makabangon ng asawa ko. Nasimulan na naming bayaran yung mga pinagkakautangan namin at hindi na rin kami masyadong nagigipit. Kahit pa mahal ang mga gamot ng bunso namin. Hindi lang kasi yung libreng tirahan ang tinutulong sa amin noon ni Tita Lani. Madalas din siyang nagdadala ng mga pagkain sa bahay namin. Hindi lang po basta ulam ha. Kung hindi, paminsan-minsan ay siya pa mismo ang nag-grocery para sa pamilya ko. Nahihiya na nga ako pero hindi ko naman pwedeng tanggihan ang mga tulong na ibinibigay niya. Sabi nga niya mag-isa na lamang naman daw siya sa buhay. Kaya kami na lang din halos ang tinuturing niyang pamilya niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging malapit na rin ang anak kong si Joshua kay Tita Lani. Madalas din kasi siya nitong bilhan ng laruan. Alam ko kasi na mahilig sa bata si Tita Lani at pangarap niya rin na magkaanak noon. Pero dahil masyado siyang nag-focus sa pagtatrabaho, pagpapaaral sa mga pamangkin at pagpapatayo ng negosyo, ay nawala na siya ng oras para sa sarili niya. At yung mga pamangkin na pinag-aral niya raw noon ay hindi na rin siya nagagawang kumustahin. Kaya naman pinagpapasalamat niya rin na dumating kami sa buhay niya. Kasi naramdaman niya ulit kung paano ang magkaroon ng isang pamilya. Marami nga palang alam sa pagkukumpuni ang asawa kong si Rolly. Dati kasi siyang nagtatrabaho sa isang talyer at kahit pag-aayos ng lababo o iba pang parte ng bahay ay kaya niyang gawin. Kaya naman sa tuwing may kailangang ayusin sa bahay ni Tita Lani ay si Rolly ang madalas na pinapatawag niya Papa Dudut. Nasaan na kaya si Rolly? Hindi man lang nagre-reply sa mga text ko kanina pa. Nay, ano pong merienda natin? Oh anak, andyan ka na pala. Ay nako, maupo ka na. Ipaghahain kita ng merienda mo, ha? Nagugutom na nga rin po ako eh. Kasi hindi ako nag-recess kanina. Oh, bakit naman hindi ka nag-recess? Hindi ko po ginastos yung baon ko eh. Gusto ko po kasing mag-ipon para may pambili ako ng regalo ko sa inyo ni tatay sa Pasko. Nako anak, malayo pa naman yung Pasko eh. Ikaw talaga. Oh, eto na yung niluto kong maruya para sa merienda mo. Iyan! Yay! Kain ka lang ha. Sa susunod, wag mong ginugutom ang sarili mo ha. At baka ikaw naman ang magkasakit. Opo, Nay. Ang sarap talaga ng maruya na luto nyo. Nako, gutom ka lang kaya mo nasasabi yan. Sige na, kumain ka lang ha. Tatawagan ko lang yung tatay mo. Si tatay po ang tatawagan nyo. Nakita ko po siya sa bayan kanina. Pero hindi niya po ako nakita eh. Kasi nakasakay na po ako ng jeep. Talaga? Opo, Nay.
Dun ba sa may paradahan ng tricycle mo ba siya nakita? Kanina ko pa kasi siya tinitext pero hindi siya nagre-reply eh. Hindi ko po siya doon nakita eh. Pero nakita ko pong pumasok sila sa may malaking tindahan na malapit po sa palengke. Pumasok? Sila? Sino naman kasama ng tatay mo kanina nung makita mo? Si Lola Rani po, Nay. Mabuti naman nakauwi ka na. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko eh. Pasensya na, mahal. Nalobat kasi yung cellphone ko eh. Nagre-ring pa naman yung cellphone mo nung tinatawagan ko nung una bago ka tuluyang hindi na makontak. Hindi ko rin kasi napansin na tumatawag ka bago mamatay yung cellphone ko. Ganun ba? Siya, pumasok ka na dito para mapaghain kita ng hapunan. Tulog na rin yung mga anak natin kanina pa. Sayang. Hindi ko pala makukulit ngayon si Bunso. Nako, bukas mo na siya kulitin kasi nahihirapan din akong patulugin siya kanina eh. Oh, sige, mahal. Mukha namang maaga rin siya magigising bukas. Ano nga palang ulam natin kasi nagugutom na ako eh. Ayun, nagprito ako ng bangus at talong kumain ka na. Sakto. Kasi yan din talaga yung gusto kong kainin sa karinderya kanina eh. Kaya lang, naubusan na ako. Alam mo talaga, mahal, kung anong ulam ang gusto ko eh, no? Kakain na ako ha. Sige, kumain ka lang dyan. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, sinabayan kong kumain yung mga bata kanina. Ganun ba? Pwede ko na rin palang ubusin tong ulam. Oo na. Sige na, sa'yo na lahat yan. Sarap, mahal. Mahal, bakit ka nga pala ginabi ng uwi ngayon? Naflatan kasi ko eh. Dinaan ko pa dun sa talyer kanina yung tricycle ko. Mga anong oras yon? Ewan ko, mga alas 5 ng hapon. Sa talyer, doon ka lang pumunta kanina? Oo, dun lang. Nintay ko lang na matapos yung pagpapalit ng gulong ko kasi wala na akong extra eh. Pagkatapos, pumasada na ulit ako bago umuwi dito sa bahay. Pasensya ka na talaga, mahal ha. Di ako nakapag-text sa'yo. Ayos lang. Wala namang problema doon, mahal. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit pero mula nang sabihin ang panganay kong anak na si Joshua na nakita niyang magkasama ang asawa at tita ko ay may kung anong kakaibang kaba na nararamdaman ako. Nagsisimula na ring may mga bagay na pumasok sa isipan ko noon. Nadagdagan pa yung kaba ko nang hindi sabihin sa akin ni Rolly na magkasama sila ng hapon na yon ni Tita Lani. Pakiramdam ko tuloy noon ay may tinatago siya sa akin na hindi ko magugustuhan. Pinipilit ko rin talagang iwasan na mag-isip ng hindi maganda kasi malaki ang respeto ko kay Tita Lani. Alam ko rin na malaki ang utang na loob namin sa kanya ng pamilya ko. At kilala ko si Rolly na hindi ako kayang saktan o lokohin. Pero kahit na anong gawin ko noon, kailanman ay hindi na naaalis ang kaba sa dibdib ko. Hanggang isang umaga ng Sabado ay maaga akong nagising at nagulat ako na wala na si Rolly sa tabi ko. Nabasa ko na lamang ang text niya na maaga daw siyang papasada. Hindi ko alam kung bakit pero pagkatapos kong ipaghanda si Joshua ng almusal, sinabihan ko siya na lalabas lamang ako saglit para pumunta sa bahay ni Tita Lani. May dala akong pandesal noon para sa almusal niya. Kumatok ako at nakita ko na bukas ang pinto kaya tumuloy na akong pumasok sa loob ng bahay ni Tita Lani, Papa Dudut. Tita Lani! Pumasok na po ako kasi bukas po yung pinto ng bahay nyo. May dala po akong pandesal para almusal nyo. Rolly, ano ba? Sabi nung wag dyan sa liig. Ano yun? Kasi malakas yung kiliti ko. Sino yung mga yun? Yun nga yung gusto ko nakikiliti ka eh. Saan ang gagaling yun? Sabi ng tama na eh. Diyos ko, Halikan dyan. boses ni na Rolly at Tita Lani yun ah.
Nanggagaling sa loob ng kwarto ni tita. Rolly, tama na nga sabi. Huwag sabi dyan. Sige ka, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ano naman? Mga walang iya kayo! Mga hayop! Ang bababoy niyo! Sarah, Mahal! huwag mo ako matawag-tawag na mahal ang baboy mo! Hayaan mo muna ako magpaliwanag, mahal! Ano bang ipapaliwanag mo? Nakita ko lahat, Rolly! Sarah, huminahan ka muna, ha? Huwag ka mag-iskandalo sa loob ng pamamahay ko. Talaga ba? Ha, Tita Lani? Yung pa talagang sasabihin mo sa akin? Di mo kasi naiintindihan eh. Hindi ko talaga maiintindihan kasi kahit kailan, hindi ko gagawin yung kababuyan na ginagawa niyong dalawa. Rolly, minahal kita. Wala akong ibang ginawa kundi yung mahalin ka, pero paano mo nagawa sa akin to? Sarah, mahal ka. Hindi mo ako mahal, Rolly. Kasi kung mahal mo ako, hindi mo to gagawin. Hindi mo ako sasaktan. Hindi mo man lang naisip yung mga anak natin. Kahit sila na lang sana, Rolly. Kahit hindi na ako. Sana kahit yung mga bata na lang yung inisip mo. Pwede ba, Sarah? Huwag kang magdrama dito sa loob ng bahay ko. Ayoko marinig ka ng mga kapitbahay ko. Bakit, tita? Nahihiya kayo? May natitira pa talaga kayong hiya sa katawan nyo? Grabe ka! Sobrang taas pa naman ang respeto ko sa inyo, tapos asawa ko pa pala yung nilalandi nyo? Bakit kasi hindi ka muna tumingin sa salamin para malaman mo kung bakit ka niloko ng asawa mo? Lani, tama na! Totoo naman ang sinabi ko, di ba? At ikaw mismo ang nagsabi sa akin na mas mabango at magaling ako sa kama kesa dyan sa asawa mo. Sabi ng tama na eh. Ano? Kakampihan mo na siya ngayon? Siya na ulit ang gusto mo? O sige, magsama-sama kayong lumaya sa pamamahay ko at sa unit ko na tinitirahan nyo ngayon ng libre. Lalayas talaga kami ng mga anak ko kahit hindi mo sabihin yan. Kasi hindi ko kayang tumira kasama ng mga anak ko sa bahay na pagmamay-ari ng isang malanting kagaya mo. Sarah, teka, sandali lang. Bitawan mo ako, Rolly! At huwag mong susubukan na sundan kami ng mga bata. Dahil baka mademanda pa kita. Kayo ng babae mo! Ang bababoy niya! Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko noong araw na yon. Kung paanong maglandian sina Rolly at Tita Lani sa loob ng kwarto niya. Pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Na parang kulang na lamang ay lamunin ako ng lupa. Sa ilang taon na relasyon namin noon ni Rolly, kahit kailan ay hindi niya ako niloko o sinaktan. Kaya naman sobrang laki talaga ng tiwala ko sa kanya. Sa sobrang laki, hindi ko pinansin ang mga bagay na dapat matagal ko nang binibigyan ng atensyon. Yung pagbabago ni Rolly ng password sa cellphone niya, pag-alis ng maaga, at pag-uwi ng malalim na ang gabi. Pati na ang madalas na pagpunta ni Tita Lani sa asawa ko sa bahay niya para magkumpuni ng kung ano-ano doon. Hindi na lang pala bahay ng tita ko ang kinukumpuni ng asawa ko. Maging ang sirang lababo sa bahay niya kung hindi pati na rin mismo ang may-ari nito. Hindi na ako nagdalawang isip pa na hiwalayan si Rolly, Papa Dudut. Mabuti na lamang at tinulungan ako ng isang pinsan ko sa side ni Papa at pinatuloy muna kami sa bahay nila. Ngayon ay 2 taon na akong single parent at patuloy na kumakayod para sa mga anak ko. Minsan pang sinubukan ni Rolly na makipag-ayos sa akin noon. At kahit pangarap ko talaga ang magkaroon ng buong pamilya, ay hindi ko kayang patawarin ang napakalaking kasalanan niya sa akin. Para lamang maging buo kami, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay nakapag-iwan nito ng aral sa ating mga kabarangay.
ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sarah. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay Love Stories. May mga pinaghihiwalay na muling pinagsasama. Ikaw kabarangay, gaano ka kahandang magbigay ng ikalawang pagkakataon at magpatawad sa mga taong malapit sa puso mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cha, 16 years old at taga Laguna. Avid listener na po ako ng Barangay Love Stories at umaasa po ako na sana ay mapansin ninyo ang kwento ng buhay ko na ipinadala ko sa inyong programa. At thank you in advance sakaling mapili po ninyong e-ere sa radyo. Gusto ko lamang po sanang i-share ang mga pinagdaanan namin ng Nanay Marico sa buhay. Alam ko po na lahat naman tayo ay may mga malulungkot at masasakit na nakaraan. Lagi pong sinasabi sa akin ng nanay ko na balang araw lahat ng yon ay magiging alaala na lamang at darating din po ang sandali na mapapalitan nyo ng kaligayahan. Hindi ko pa po naiintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi tumigil ang nanay ko sa pagpapaalala sa akin na kahit mahirap ang buhay naming dalawa, umaasa pa rin kami na magiging maayos ang lahat. At aaminin ko na malaki ang impluwensya ng mga paalala niyang yon sa akin upang hindi ko maramdamang kulang ako kahit na wala akong kinamulatang tatay. Nay, nandito na po ako. O anak, mabuti dumating ka na. Mano po, Nay? Kumusta na po ang pakiramdam nyo? May lagnat pa po ba kayo? Wala na. Effective yung gamot na pinainom mo sa akin kanina. Ay, mabuti naman po kung ganon. Nag-aalala po kasi ako sa inyo pero ayaw nyo namang magpaalaga sa akin. Ayun, buong araw ko kayong inisip habang nasa school ako. Ikaw talaga. Siyempre, mas importante pa rin ang pag-aaral mo, nak. Di ba kamo may exam kayo? Nung isang gabi ka pa nga nagre-review eh. Kaya alam ko na mahalaga sa'yo yon. Pero mas mahalaga pa rin po kayo sa akin, Nay. Paano na lang kung may nangyaring hindi maganda sa inyo rito habang nasa school ako, di ba? Hindi ko po makakaya kung pati kayo mawawala sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Nay. Maayos na naman si nanay. Tsaka hindi pa ako kukunin ng Panginoon dahil marami pa akong dapat gawin. Isa na doon ang igapang ang pag-aaral mo hanggang makatapos ka sa kolehiyo. Kaya nga kahit maganda kuba na ako sa pagtatrabaho, titiisin ko. Alang-alang sa'yo, anak. Ay, nandun na po tayo. Pero wag niyo naman pong pagurin ng sarili niyo. Balita ko, hindi kayo kumakain sa tamang oras tapos nagpapatuyo rin kayo ng pawis sa likod. Talagang magkakasakit po kayo niyan, Nay. Wala po ako lagi sa tabi niyo para paalalahanan kayo ng mga bagay na sinasabi niyo rin sa akin. Tingnan mo tong batang to. Biglang ako naman ang pinagalitan. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaalala lang po ako. Hindi ba sabi nyo, kahit alam na natin ang isang bagay, importante pa rin na may nagpapaalala sa atin? Kaya nga kahit nanay ko kayo at anak nyo ko, hindi po ako magsasawa o mapapagod na magsabi sa inyo, nanay. Mahal na mahal ko po kayo. Tsaka ayoko may mangyaring masama sa nag-iisa kong magulang. Nakakataba naman ang puso na marinig yung mga salitang yan mula sa'yo, nak. Napakaswerte ko kasi dumating ka sa buhay ko. Kung wala ka, sigurado nabaliw na ang nanay. Nay naman eh.
Siyempre, mahirap na nga ang buhay tapos mag-isa pa ako. Ako rin naman po, masisiraan po ako ng ulo kapag nawala kayo. Kaya please lang po, sa susunod makikinig na kayo sa akin para hindi na rin kayo nagkakasakit. Baka po nakakalimutan nyo, nagkakaedad na po kayo. Naku, hindi ko naman nakakalimutan na tumatanda na ang nanay mo. Hindi pa naman ako ulyanin. Saka huwag ka nang masyadong mag-alala. Tatandaan ko na ang mga sinabi mo, promise yan. Sige, Nay. Noted po yan, ha? Ay, o nga pala, Nay. May dala po akong pagkain. Birthday kasi ng kaklase ko, tapos pinapunta ako sa bahay nila. Pinagbalot din po ako ng handa. Matutuwa kayo kasi may spaghetti dito. Sandali lang po, ha? Maghahain lang po ako. Naku, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Tama po yun, Nay. Bumawi po kayo ng kain para lumakas po kayo kaagad. Papa Dudut, matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Wala pa ako noon sa mundo nang iwan ni nanay si tatay dahil nananakit ito. At bago pa siya nito mapatay ay naisipan na niyang umalis sa poder nito, kaso ay naiwan naman kay tatay ang nooy 3 taong gulang kong kapatid na si Ate Eileen. Hindi po alam ng nanay ko na ipinagbubuntis niya ako noon. At huli na bago niya yon nalaman. Kung tutuusin ay nalagay pa po sa alanganin ng buhay namin pareho nang lumabas ako sa tiyan ni nanay sa 7 buwan ng pagbubuntis niya. Tandang-tanda ko pa noon na na-ER ako at kinailangan niya ng malaking halaga para mabuhay lamang ako. Sa kabila ng lahat ay thankful pa rin si nanay dahil hindi kami noon pinabayaan ng may kapal. Sa pagpapatuloy po ng aming buhay, nangamuhan lamang po si nanay at madalas ay kasama niya po ako sa trabaho niya hanggang sa magkaedad ako dahil wala namang magbabantay sa akin. Kung hindi naman po siya magtatrabaho, pareho kaming mamamatay sa gutom. Kaya nga kahit doble yung hirap ay nagtiis po si nanay para maitaguyod lamang ako, Papa Dudut. Bilang anak ay walang araw at gabi na hindi ako naging proud sa siyang may-ari rin ng maliit na kwarto na inuupahan namin. Nay, kanina pa po kayo malungkot at nag-aalala dyan. Ano po ba kasing nangyari? Kasi naman, narinig ko ang mga kamag-anak ng namatay kong amo na sila na raw ang mamamalakad nitong tinitirhan natin, nak. Naku, natatakot lang ako dahil baka paalisin nila tayo. Bakit naman po nila tayo paaalisin, Nay? Wala naman po tayong ginagawa sa kanila. Tsaka yung amo niyo po yung nagpatira sa atin dito sa paupahan niya. Nandun na tayo. Pero noon yun, nung nabubuhay pa siya. Ay, anak, alam mo naman na sumasala tayo sa pag-aabot ng bayad natin ng renta rito, di ba? Pero pinagpapaumanhinan lang tayo nang namatay kong amo dahil naaawa siya sa ating magnanay. Kaso ngayon na wala na siya, baka paalisin na rin tayo rito dahil hindi tayo regular na nakakapagbayad ng renta. Hindi naman po siguro nila gagawin yun, Nay. Alam naman nila na mahirap pa tayo sa daga, tapos papaalisin pa nila tayo dito. Tsaka ngayon lang naman po tayo hindi regular na nakakapag-abot dahil nagkasakit nga po kayo, tsaka hindi po nakakapasok sa trabaho. Sana nga mapagpasensya nila ang sitwasyon natin. Nagsisikap naman tayo sa buhay na balang araw makakaahon din tayo sa hirap, nak. Kaya nga po, Ating dalawa. Pero bata ka pa, hindi mo dapat masyadong pinoproblema ang mangyayari sa hinaharap. Ang pag-aaral mo ang dapat na inaatupag mo. Pasensya ka na kung nakapagsasabi ako ng mga hinaing ko at pangamba. Pero hindi ibig sabihin nun ipoproblemahin mo na rin ang mga bagay-bagay na dapat ako ang nag-aalala. kung sosolohin niyo po ang problema at pag-aalala, mahihirapan po kayo, Nay. Kahit bata pa po ako, may muwang na po ako sa mundo. Alam ko po kapag malungkot kayo o may masakit sa inyo, pwede niyo pong sabihin sa akin ang mga kinakatakot niyo. Wala man po akong magagawa sa ngayon, at least gumaan po yung pakiramdam niyo.
Alam mo, Nak, tama ka. Medyo nawala nga ang pag-aalala sa dibdib ko kasi nakwento ko na sa'yo. Kita nyo? Sabi sa inyo, kausapin nyo lang po ako eh. Kaya Nay, wag na po kayo masyadong mag-alala ha, dahil hindi po mangyayari ang kinatatakutan nyo. Hindi po tayo mapapaalis sa tinitira natin kasi makakapagbayad naman po tayo sa mga utang natin. Tama yun. Bukas na bukas makikipag-usap ako sa kanila. Tapos mas dodoblehin ko pa ang sipag ko sa pagtatrabaho para madagdagan ang kita ko. Pero wag po kayong masyadong magpapagod, Nay ha. Aba, oo naman. Alam kong magagalit ka sa akin kapag nagkasakit uli ako. Hindi po, Nay. Magagalit lang po ako kapag pinabayaan yung sarili nyo. Papa Dudut, maswerte si nanay dahil nakakatagpo siya ng mga taong may mabubuting puso na siyang kinakasangkapan ng Diyos para mapadali ang aming buhay. At isa na nga po doon ang amo niya na nagpatuloy din sa amin sa paupahang bahay nito para aming tuluyan. Kaya lang matapos nga po nitong mamatay ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kamag-anak niya na angkinin ang properties niya. Kasama na po doon ang mga paupahan niya. At ang unang ginawa ng mga kamag-anak niya ay paalisin kami. Ang totoo ay hirap po kaming makabayad ng renta ni nanay kaya pinag-initan nila kami at sinabi sa amin na hindi sila ampunan. Nang mga panahon na yon, kahit na anong pagmamakaawa ang gawin namin ay hindi nila kami pinapakinggan, Papa Dudut. Naiyak na nga lang kami ni nanay habang isa-isang dinadampot ng mga damit at gamit namin sa lupa na pinagtatapon nila. Akala ko po talaga ay matutulog kami ni nanay sa kalsada ng gabing yon pero mabuti na lamang dahil tinulungan kami ng kaibigan ng namatay na amo ni nanay na nakilala niya matapos nitong umattend sa burol noon. Sa awa ng Diyos, meron po kaming bubong na nasilungan at maayos na higaang tinulugan. Matapos kami nitong patuloyin at kupkupin sa bahay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa pagpapatuloy sa amin ng kaibigan ng dating amo ni nanay sa bahay nila, ay binigyan din po niya ng trabaho si nanay sa pamamagitan ng pagbabantay sa tindahan niya. Hindi nga po nagtagal ay nakaipon kami ng sapat na halaga ng pera para makapagrenta ng kahit na maliit na kwarto malapit lang din sa pinapasukan ni nanay. Walang hanggan pa rin po ang pasasalamat namin sa Poong May Kapal dahil sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na pinagdaraanan namin ay lagi pa rin po niya kaming tinutulungan. Kung kami lang kasi ni nanay ay siguradong baka nasiraan na kami ng ulo dahil sa sobrang hirap. Nagsumika po si nanay sa pagtatrabaho para matustusan ang pag-aaral ko at pagkain namin sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Bilang ganti ay nagsisika po ako para makapagtapos nang sa ganon ay maibalik ko lahat ng sakripisyo ng nanay ko sa akin simula bata pa lamang ako. Naniniwala ako na deserve niya yon. Matapos ang mga paghihirap na pinagdaanan niya sa buhay, mabuhay labang niya ako at madala sa mundo na ito. Tanging hiling ko lang po sa Diyos ay bigyan niya ang nanay ko ng mahabang buhay at mabuting kalusugan sa araw-araw. Nak, napakaswerte pa rin natin kasi meron at meron pa ring mga tao na kinakasangkapan ng Panginoon para tulungan tayo, no? Opo, Nay. Naniniwala po ako na merong Diyos na tutulong sa atin, lalo kapag kailangan natin siya. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mapaisip Tungkol saan naman, Nak? kung bakit po merong mga masasamang tao. Katulad na lang ng mga kamag-anak ng namatay niyong amo na nagpaalis sa atin dun sa tinitira natin. Hindi po ba sila naaawa sa atin? Wala na po ba talaga silang konsensya? Bakit kailangan nila tayong tratuhin na parang maruruming hayop? Ay, Cha, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo pero wala na tayong magagawa kung ayaw nila na manatili pa tayo doon.
Kung tutuusin, mas mabuti ang kalagayan natin ngayon eh. Nandun na po tayo. Pero paano kung hindi tayo tinulungan ng kaibigan ng dati niyong amo? E di sa kalsada po tayo natulog. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po ma-imagine na magpalipas tayo ng gabi sa kalye. Paano na lang kung may nangyaring masama sa atin doon, Nay? Paano na lang kung umulan ng malakas? Wala po tayong masisilungan at magkakasakit po tayo. Hindi naman yun nangyari kasi kinaaawaan pa rin tayo ng Diyos. Pero naisip ko, sana matagal na pong naawa sa atin ng Diyos, Nay. Ano naman ang ibig mong sabihin, Nak? Ang ibig ko pong sabihin, sana matagal na po niya tayong tinulungan na magkaroon ng sarili nating bahay para hindi na po tayo palipat-lipat. Kasi kahit sanay na tayo sa ganun, nakakapagod pa rin po eh. Anak, nasa ating mga gawa ang katuparan ng mga pangarap natin sa buhay. Katulad ng sinasabi mong pagkakaroon natin ng sariling bahay. Ang Diyos, patnubay natin siya at pag-asa para magpatuloy at magsumikap sa buhay. Saka imbis na questionin mo siya, dapat nga magpasalamat ka sa kanya kasi hindi natin naranasan yung sinasabi mo na matulog sa kalsada o mapahamak doon, maulanan at magkasakit. Mapalad pa rin tayo dahil nagpadala siya ng mga tao para tulungan tayo. Sorry po, Nay, kung masyado po ako nag-isip ng hindi magaganda. Ayos lang yun, Nak. Lahat naman tayo dumarating sa punto na madadaig ng mga problema. Pero lagi pa rin nating isipin na lilipas ang lahat. Meron at meron pa ring mga mabubuting tao na tutulong sa atin. Balang araw, gusto ko po ako naman yung tumulong sa kapwa ko kasi alam ko yung pakiramdam na nangangailangan. Mangyayari yon kapag nagsumikap ka at hindi mo kukwestiyonin ang plano ng Diyos sa'yo, anak. Oo, mahirap sa umpisa pero wala tayong hindi malalagpasan kapag kasama natin siya. Salamat po sa palaging pagpapaalala. Malaking bagay po yung mga payo nyo, lalo kapag nakakalimot ako. Ikaw din naman, lagi mo akong pinapaalalahanan. Saka, sino-sino pa ba ang magtutulungan? Tayong dalawa rin naman, diba? Opo, Nay. O siya, tama na nga tong usapan na to. Mabuti pa tulungan mo na ako maghain doon para makakain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobong sitaw, Nak. Talaga po, Nay? Naku, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko itataob yung kaldero. Papadudot naniniwala pa rin po ako na likas na mabuti ang bawat nilalang ng Diyos. Kasi kahit mas marami yung mga masasama at malulungkot na balita sa telebisyon at social media, ay meron pa rin pong iilan na mababait at pilit na nagpapakabuti. Pero minsan kahit na anong pangaral sa akin ni Nanay na lahat ng tao ay ganon o kahit papaano ay merong kabutihan sa puso, ay hindi ko po yun may apply sa sarili kong ama. Bata pa lamang ay lagi ko nang iniisip na masama siya. Kasi kung totoong mabait siya ay hindi niya hahayaang masira ang aming pamilya. Kung totoong mahal niya si Nanay ay hindi niya ito paulit-ulit na sasaktan. Madalas ay naiinggit po ako sa mga kaibigan ko na biniyayaan ng mabuti at mapagmahal na tatay. Na itatanong ko sa Diyos, ano kayang pakiramdam na may tinatawag na tatay o papa sa pamilya? Lagi-lagi ko pong iniisip ang mga bagay na yon, pero ayoko namang bumalik pa si tatay sa buhay namin dahil pakiramdam ko ay mas magiging doble ang pasakit na pagdadaanan namin ni Nanay. Kaya lang ay mapagbiro ang kapalaran dahil isang araw ay bigla ko na lamang naabutan sa inuupahan namin ni Nanay ang tatay ko, Papa Dudut. Nay? Sino po siya? Siya, anak. Siya ang tatay mo. Hindi ko po tatay ang taong yan. Wala na po akong tatay, di ba? Anak, huwag mo namang sabihin yan. Kaya nga ako bumalik dito para magsama-sama na tayong pamilya. Nagkausap na kami ng nanay mo at nagkapatawaran.
At ano po bang palagay niyo sa akin? Na ganong-ganong kadali kayong patawarin? Nay, bakit niyo naman po pinatawad ang taong yan? Di ba malaki ang kasalanan niya sa inyo? Nakalimutan niyo na po ba na sinasaktan niya kayo nung araw? Kaya nga umalis kayo sa puder niya at nakipaghiwalay? Anak, nakikiusap ako. Pakinggan mo muna ang tatay mo. Hindi na siya yung dating tatay mo na nananakit. Totoo yun, Cha. Nagbago na ako. At nagsisi na rin ako ng gusto dahil sa ginawa ko noon sa nanay mo. Walang araw simula nung umalis siya sa bahay natin na hindi siya sa akin hinanap ng ate Ellen mo. Doon ko naisip kung gaano ako kasira ulo dahil hinayaan ko masira ang pamilya natin. Buti po alam nyo. Tsa, ano ba? Tatay mo pa rin ang nasa harapan mo. Huwag mo siyang bastusin dahil hindi kita tinuruan ng ganyan. Hindi ko po siya binabastos, Nay. Sinasabi ko lang po yung totoo. Hindi ko po talaga kasi maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang siyang umeepal sa buhay natin. Masaya naman po tayo na wala siya, di ba? Kaya naman po natin. Nabuhay niyo nga ako ng kayo lang tapos bigla-bigla magbabalik siya para ano? Buuin yung pamilya natin? Hoy Mama, para po sa kaalaman nyo, matagal na pong buo ang pamilya namin ni Nanay. Kaya hindi nyo na po kailangan bumalik sa amin kasi kaya na po naming dalawa. Pinabayaan nyo nga po kami noon eh. Tapos bigla-bigla, maghahabol kayo ngayon? Sinabi kong huwag kang bastos! Marie, tama na yan. Anak, sorry. Cha, anak, ayos ka lang ba? Huwag kayong lalapit sa akin, galit ako sa inyo! Galit din ako sa inyo, Anay! Sorry, nak, hindi ko sinasadya. Kung gusto niyo magsama po kayo, basta ako hindi ko pa matatanggap ang taong yan! Cha, sandali! Kakausapin ko na lang siya kapag kalmado na siya. Paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung hindi na mabuo ang pamilya natin? Huwag mo na lang munang masyadong isipin ang tungkol sa bagay na yun. Sa ngayon, bumawi ka sa anak mo. Iparamdam mo sa kanya na nagsisisi ka na sa ginawa mo at desidido ka na mabuo ang pamilya natin uli. Papa Dudut, sabihin niyo na po na masama akong anak dahil sa naging asal ko at pananalita sa tatay ko. Pero masisisi niyo ba ako? Buong buhay ko ay wala akong itinuring na ama tapos ay bigla-bigla na lamang na walang pasabi na magbabalik siya sa buhay namin ng nanay ko. Kung nasikmura siya ng nanay ko na patuloyin sa pamamahay namin, kausapin at ituring na parang bisita, pues ako po ay hindi. Niayaw ko nga siyang tignan sa mga mata at ayaw kong pakinggan ang mga sinasabi at pakiusap niya. Alam ko na may magsasabi dyan na tatay ko pa rin siya kahit pagbali-balik ta rin kuma ng mundo. Oo, nando na tayo sa hindi mawawala na magkadugo kami at siya ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako nabubuhay ngayon. Pero ng mga panahon na yon ay nagbingi-bingihan po ako, Papa Dudut. Meron pa rin naman akong karapatang magalit sa kanya dahil sa mga Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. nanay ko, Papa Dudut. Siya na nga itong ginawa ng masama ng tatay ko ay siya pa rin ang unang tumanggap at nagpatawad dito. Nang mga panahon na yon ay aaminin ko na kahit siya ay kinaiinisan ko. Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit napaka-rupok niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang mag-asawang muli kung gugustuhin niya pero parang ang hirap tanggapin ang plano niyang pakikipag-ugnayan sa tatay ko. Malakas po ang paniniwala ko na nagbalik lamang si tatay sa buhay namin ni nanay para saktan lamang siya ng husto. Marami po akong tanong noon, Papa Dudut. Tulad ng posible ba na magbago ang isang tao at ma-realize niya isang araw kung ano yung mga kasalanan niya sa kapwa niya. Kung oo, bakit gusto niya pa ulit bumalik sa buhay ng mga taong nasaktan niya? Hindi ba niya alam na yung paghihiwalay nila ng landas ang pinakamabuting regalo niya para sa mga taong nagawa niya ng masama? Yun po ang eksaktong damdamin ko ng panahon na yon tungkol sa pagbabalik ni tatay sa buhay namin. At kahit na nga sabik na sabik akong mabuo ang pamilya namin kasama ang ate ko ay hindi mawala-wala ang takot sa puso ko na baka sa umpisa lamang masaya, tapos mas masakit pala sa dulo.
Hindi ka pa ba nagugutom? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Nakahain na dun sa mesa. Okay lang po ako, Nay. Hindi pa po ako gutom. Tsaka kailangan ko po kasing tapusin tong assignments ko eh. Deadline na po kasi sa makalawa. Ay, galit ka pa rin ba sa akin? Nay naman eh. Alam niyo naman po na hindi ko kayo kayang tiisin, di ba? Tsaka, hindi po ako galit. Naiinis lang po ako. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang inis mong yan. At pasensya ka na kasi binaliwala ko ang feelings mo, anak. Tapos nasaktan pa kita. Hiyang-hiya ako sa sarili ko matapos kong gawin sa'yo yun. Kasalanan ko rin naman po kasi naging bastos ako. Tama po kayo nang sabihin yung hindi niyo ako pinalaki ng ganon. Kaya palagay ko dapat lang talaga na sampalin niyo po ako. Ikaw talaga? Hindi nga kita pinadadapuan sa lamok ng baby ka pa kasi sobrang selan mo kaya. Kaya pasensya ka na talaga, anak ha. Wala na po yun. Apology accepted. Pero Nay, ano po bang plano niyo? Sigurado na po ba kayo na may kipagbalikan kayo kay tatay? Ang sa akin lang naman po, paano po kung saktan niya ulit kayo? Hindi ko po siya mapapatawad pag nangyari yun. Nakikita ko naman sa tatay mo na sincero siya sa mga sinasabi niya sa akin, nak. Alam mo ba nung nagkausap kami, humingi kagad siya ng tawad sa akin. Umiyak din siya at kulang na lang magmanikluhod siya sa harap ko. Inawat ko na nga lang kasi ayoko namang gawin niya yun. Oo, may kasalanan siya sa akin nun. Hindi pa rin naman mawawala yung takot sa dibdib ko na baka isang araw maulit-uli yung naranasan ko sa mga kamay niya kapag pinabalik ko siya sa buhay ko at sa pamilya natin. Kung mangyayari yun, hindi ko mapapatawad ang sarili ko lalo kung idadamay ka pa niya. Kaya nga nagdadasal ako sa Diyos. Humingi ako ng patnubay sa kanya kung tama ang desisyon ko na bigyan pa ng tsansa ang tatay mo para makasama natin. Sa huli, magaan ang dibdib ko, anak. Kaya alam ko rin na tama ang desisyon kong yun. Bukod doon, miss na miss ko na ang ate mo, nak. Hindi ko siya nakita at nakasama ng mahabang panahon. Pero alam ko naman na hindi ko pwedeng ipilit sa'yo na tanggapin uli ang tatay mo. Mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Nay, mahalaga rin po sa akin ang kapakanan nyo. At kung mas magiging masaya kayo sa second chance na binigay nyo kay tatay at sa pamilya natin, susubukan ko po na tanggapin siya. Nandun pa rin po yung alinlangan. Pero alam ko na sa likod po natin ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Kasi hindi naman niya tayo pinabayaan, di ba? Salamat, nak, dahil malawak ang pangunawa mo. Sobrang proud na proud ako sa iyo sa mga bagay na handa mong isang tabi alang-alang sa ating pamilya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Nay. At wala akong hindi kayang gawin para po sa pamilya natin. Papa Dudut, matapos po ang pag-uusap namin yon ni nanay ay aaminin ko na nahiya ako sa sarili ko at sa asal ko. Hindi naman po kasi talaga tama na hayaan kong mamayani ang galit sa puso ko lalong-lalo na sa sarili kong ama. Hindi naman po talaga sagad sa buto ang galit ko sa kanya. Siguro ay mas nangingibabaw lang sa akin yung takot dahil ayoko nang masaktan muli kami ng nanay ko dahil sa pag-asa na mabubuo ulit ang aming pamilya. Pero mabuti pa rin po ang Diyos dahil pinatunayan niya sa amin ni nanay na merong mga pagkakataon sa buhay na ibinibigay kapag nararapat na ang panahon. At yun po ang pagkakabalikan nila ni tatay. Kitang-kita ko naman po ang effort ng tatay ko na makabawi sa amin ni nanay at mas maging mabuting padre di pamilya sa amin. Kaya kahit nasa pag-a-adjust pa rin ako ay hindi ko naman po tuluyang sinarado ang puso ko. Na balang araw ay mapapatawad ko na po si tatay at mabubuong muli ang pamilya namin nila nanay.
Sinuot ba ng anak natin yung bestidang binili ko? Oo. Alam mo, tuwang-tuwa nga si Cha nung binigay ko. Sabi ko galing sa'yo. Ayaw ngang bitiwan tapos panay-ikot dun sa salamin. Gustong-gusto niya yung damit, mahal. Ang ate Ellie niya pumili ng damit na yun para raw pareho sila. Naku, dapat pala isinama ko na rito ang kapatid niya para nagkita na sila. Kaso patapos pala ang klase ng panganay natin eh. Kaya bali ang mangyayari, dadaanan na lang natin siya sa eskwelahan mamaya. Ayos lang yun. Hindi na ako makapaghintay na makita silang mag-ate. Cha, anak! Kanina ka pa dyan sa banyo ah. Hindi ka pa ba tapos magbihis? Sandali lang po, Nay. Mukhang kinakabahan ang anak mo. Narinig ko po yun, Nay, ah. Wow anak, tama nga ang nanay mo. Bagay na bagay sa yung bestidang suot mo. Lalo kang gumanda. Tay naman eh. Nagsasabi lang ng totoo ang tatay mo, nak. Tiningnan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Ang ganda-ganda mo. Kanino ka pa magmamana? Sa akin lang naman, di ba? Totoo po yan, Nay. Kasi pareho tayong maganda. Excited ka na ba sa labas natin, nak? Opo, Tay. Gusto ko na kayong makasama pati si ate. Pero kinakabahan pa rin po ako kasi first time nating lalabas na isang pamilya. Nasanay po kasi ako na si nanay lang ang kasama ko eh. Huwag kang kabahan anak, dahil pamilya mo kami. Kumilos ka lang na natural para maging komportable ka. Sorry ulit kasi kailangan mo maranasan na lumaking walang kinikilalang ama. Bukod dun, ang dami niyo ring hirap na pinagdaanan ng nanay mo. Ang totoo, hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin ako sa inyong dalawa. Laki na lang talaga ng pasasalamat ko sa Diyos dahil tinanggap niyo pa rin ako sa buhay niyo nang bumalik ako. Naniniwala ako na mabuti ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng ikalawang pagkakataon para mabuo ang pamilya natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi sayangin ang pagkakataon na yun. Babawi ako sa inyo at gagawin ko makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya. Anak, ang tagal kong hiniling na mangyaring araw na to. Gabi-gabi, bago ako matulog, lagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana makita ko na ulit ang nanay mo. Tapos nung malaman kong buntis pala ang nanay mo nung magkahiwalay kami, sobrang saya ng puso ko. Kaya nga na makita ko yung galit mo sa akin noon, nalungkot ako ng gusto. Pero hindi naman kita masisisi dahil karapatan mo yun, anak. Malaki ang pagkakasala ko sa inyo ng nanay mo. Nakaraan na yun, mahal. At nagkausap na kami ni Cha. Matalino ang anak natin. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Tama po si nanay. Ang mahalaga po sa akin ngayon, mabuo po ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo, Cha. Mahal ko rin po kayo. Namin po ni nanay, Tay. O paano? Alis na tayo? Naghihintay ng ate Ellen mo, nak. Excited na yun na makita kayo ng nanay mo. Tara na po, Nay, Tay. Sunduin na po natin si ate. Papa Dudut, alam kong sinabi ko na hindi ko mapapatawad ang tatay ko. Pero iba pa rin po sa pakiramdam na walang sama ng loob at hinanakit sa sarili mong magulang. Hindi po madali yung process ng trust na ibinibigay ko kay tatay para tuparin niya ang pangako sa amin ni nanay na magiging mabuting padre de pamilya na siya. Pero sa abot ng makakaya ko ay sinusubukan ko pong umasa na mas magiging mabait sa amin ang kapalaran. At sa wakas ay tuluyan na kaming mabuo. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay masaya po ang aming pamilya ni nanay kasama sina tatay at ate Ellen. Kaya nga na-inspired po ako na mag-share sa Barangay Love Stories ng storya namin para kaaliwan at kapulutan ng aral ng ating mga kabarangay. Masaya po ang puso ko na magpatawad at masasabi kong magaan ang loob ko. Pero palagi pa rin po akong nagdarasal sa Diyos na sana'y bigyan niya ng guidance ang pamilya namin sa araw-araw. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo ang sulat ko and more power sa programa ninyo at sana'y marami pa kayong maibahagi na magagandang kwento. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Cha. Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1. Number 1. Forever.